Mga kababayan, narito ang aking POV sa Day 11, August 3, 2026 na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Simulan natin sa umaga. Pagpasok pa lang ng mga abogado mga kababayan, nagdala ang prosecution sa pangunguna ni Atty. Lorna Capunan ng 15 malalaking kahon ng dokumento. Umabot sa mahigit 3,000 papel ang ipinagmamayabang nila para sa issue ng confidential funds mga kababayan. Alam naman kung anong solid na ebidensya, pero ang hindi nila alam, handang-handa ang defense team mga kababayan. Tinanggap ni Atty. Michael Powa ang karamihan sa mga dokumento para mapabilis ang trial at huwag masayang ang oras ng Senado mga kababayan. Pero, pagdating sa 845 acknowledgement receipts para sa 2022 fourth quarter spending ng OVP, huminto si Atty. Powa at tumanggi siyang kilalanin ito mga kababayan. Sabi niya, hindi kami papayag dyan dahil may malinaw at sapat na paliwanag ang OVP kung paano ginamit ang pondong iyan. Sa pool, akala ng prosecution, maiipit nila ang defense team mga kababayan, pero sila ang nabulaga. Kasunod nito, isinalang si Atty. Lorna Capunan para basahin ang paratang tungkol sa umano'y questionabling travel expenses mga kababayan. At habang nagmamagaling siya, biglang prumreno si Presiding Officer Chis Escudero. Sinita at itinuwid mismo ni Chis si Capunan sa harap ng lahat mga kababayan. Ang sabi ni Chis, Atty. Capunan, walang salitang travel sa dokumentong ipinapakita ninyo. Boom! Supalpal agad sa unang round mga kababayan. Nag-imbento ng salita sa dokumento para lang piliting palabasin na may anomalya. Sablay na agad ang prosecution. At habang pinag-uusapan ang perang nagastos ng OVP, lumabas sa records na ang kabuang nagamit ay 125,150,000 pesos mga kababayan. Teka, mag-math muna tayo. Ang budget lang para sa confidential funds ay 125 million pesos, di ba? So ibig sabihin, sumobra ng 150,000 pesos. Ang tanong, saan ka nakakita ng nagnanakaw na nag-aabuno pa ng sarili niyang pera mula sa sariling bulsa para lang magampanan ang tuhulin niya? Sa lohika ng prosecution mga kababayan, ang pag-aabuno raw para makatulong sa bayan ay korupsyon. Pathetic mind, di ba? Naiiyak din ang prosecution dahil wala raw kalakip na standard commercial receipts ang mga supplies na binili mga kababayan. Seryoso ba kayo? Confidential funds nga, di ba? Saan ka nakakita ng intelligence operation na hihingi ka pa ng official commercial receipt na may TIN number mula sa mga asset at informant sa field? Kung hihingi ka ng resibo sa bawat lihim ng kilos mo, hindi na yan confidential. Nawala na ng lohikal ang prosecution mga babayan. Basta lang makagawa ng issue. Ngayon, dinala na sa witness stand ang kanilang pambatong testigo, si Roderick Wamil, ang antigo o dating COA State Auditor mga kababayan. Dito, mas lalong naging malinaw na walang kasalanan si VP Sara. Lalong inamin mismo ni Auditor Roderick Wamil sa korte na ang 40 million pesos mula sa confidential funds ng OVP ay aktual na ginamit sa pagbili ng mga gamot at pagkain para sa mga kababayan natin sa oras ng krisis. Yun pala ang krimen para sa prosecution. Ang magpakain ng gutom at manggabot ng may sakit. Napakalupit naman ang standard ninyo. Diba? Pero, hindi dyan nagtapos ang gulo sa kwento ng prosecution mga kababayan. Nagpresenta sila ng dokumento ng cheque. At dito na tayo pumasok sa science fiction. Sa hawak nilang papel, nakasulat na ang cheque ay inisyo noong July 13. Pero, nakalagay na petsa ng withdrawal ay July 11. So, paano mangyayari sa totoong buhay na na-withdraw na ang pera bago pa man maisulat at mapirmahan ang cheque? May time machine ba ang OVP para mag-time travel? O sadyang minadali at peke ang inihandang ebidensya kaya hindi man lang tiningnan ang mga petsa? Tanong lang po iyan. Nahuli silang gumagawa ng kwentong hindi tugma ang timeline mga kababayan. At para sa huling bahagi ng kwento ngayong araw mga kababayan, pumasok muli si Atty. Michael Powa para sa cross-examination. Sinulit ni Atty. Michael Powa ang mismong dokumentong ipinagmamalaki ng testigo ng prosecution. At doon na naganap ang ultimate supalpal ng Day 11. Nang siyasatin ni Atty. Michael Powa ang papel na hawak ni Roderick Wamil, walang pirma, walang lagda ng kung sino mang autoridad ng mga kababayan. Tinanong ni Atty. Michael Powa ang testigo kung totoo bang walang pirma ang hawak nitong ebidensya. Ang tanging na isagot ng kawawang testigo na si Roderick Wamil mga kababayan, sabi niya, oo nga po, kumpirmado, walang pirma. Isipin ninyo, nagdala kayo ng 15 kahon ng dokumento, nag-aksaya kayo ng oras ng Senado, tapos ang isasalang ninyong ebidensya ay walang pirma at hindi balido? Sablay mula umaga hanggang hapon. Kaya nga, kahit si Presidente Marcos Jr., pinayagan pa ang paglalabas ng confidential tax at AMLAC bank records ni VP Sara para lang tulungan ang prosecution mga kababayan. Isipin ninyo kung gaano katindi ang gigil nilang maghanap ng butas kung saan-saan, di ba? Pero, kahit anong halongkat ang gawin nilang mga kababayan, kapag walang itinago ang tao, walang lalabas na dumi. Mga kababayan, ang nasaksihan natin ngayong araw ay paalala ng nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 16 na nagsasabing, huwag kang magbibintang ng huwad laban sa iyong kapwa. Ang buong trial na ito mga kababayan ay hindi paghanap ng katotohanan. Ito ay malinaw na pagtatangka na gibain ang pagkatao ng isang leader sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, manipulasyon ng petsa, at mga imbentong paratang ni na Atty. Capunan. Ngunit, may paalala rin ang Proverbs chapter 19 verse 9. Anong sabi doon?
Ang saksing sinungaling ay hindi makakatakas sa parusa. At ang nagbabadya ng kasinungalingan ay mapapahamak. Naalala ko rin ang sinasabi sa Luke chapter 12 verse 2 mga kababayan. Anong sabi doon? Walang natatakpan na hindi mahahayag at walang nalilihim na hindi malalaman. Kahit halongkatin pa nila ang lahat ng bangko, buwis, at personal na buhay ni VP Sara mga kababayan. Kapag ang isang tao ay lumalakad sa katotohanan, ang lalabas at lalabas pa rin ay ang kanyang kalinisan. Justisya ng Diyos ay hindi kailanman madidiktahan ng kapangyarihan ng tao. Sa moral na aspeto, kapag ang layunin mo ay sirain ang iyong kapwa gamit ang maruming paraan, ang sarili mo ring mga maling gawa ang maglalantad sa iyo sa kahihiyan. At nakita natin ngayon kung paano nalito ang prosecution sa sarili nilang mga bitag mga kababayan. Mga kababayan, let's listen sa day 12 ng impeachment trial at tingnan natin kung nasa tamang wisyo pa ba ang prosecution. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.